Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, muling pinatunayan ng mga Pilipino ang kanilang tapang at karapatan sa sariling karagatan. 12-dosenang mangingisdang Pinoy ang naglayag papuntang Bajo de Masinloc, kilala rin bilang Scarborough Shoal, habang sinasamahan at pinuprotektahan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang kaganapang ito ay hindi lamang simpleng paglalayag, isa itong malinaw na pahayag ng soberanya, karapatan, at katatagan ng Pilipinas sa harap ng patuloy na presensya at umano'y panghaharas ng mga barko ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Ayon sa opisyal na pahayag na ibinahagi ni Jay Tarrella sa kanyang X, dating Twitter, account, agad na kumilos ang PCG at BFAR matapos ang insidente kung saan mahigit 20 Filipino fishing boats ang hinaras ng mga barko ng China Coast Guard noong nakaraang weekend. Hindi nag-atubili ang pamahalaan. 2 barko ng PCG at 5 fisher patrol vessels ng BFAR ang ipinadala sa Bajo de Masinloc upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga mangingisda. Ang deployment na ito ay hindi lamang para sa seguridad, may dala rin itong konkretong tulong. Namahaji ang BFAR at PCG ng fuel subsidies, food packs, at yelo upang matulungan ang mga mangingisda na mapahaba ang kanilang operasyon sa dagat. Sa panahon na tumataas ang presyo ng gasolina at limitado ang kita sa pangingisda, ang ganitong suporta ay napakahalaga para sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Pero higit pa sa tulong material, ang presensya ng PCG at BFAR ay nagbibigay ng moral support. Ipinapakita nito na hindi nag-iisa ang mga mangingisdang Pilipino sa laban na ito. Sa aktwal na sitwasyon sa dagat, hindi biro ang hinaharap ng ating mga mangingisda. Bukod sa malalaking alon at pabago-bagong panahon, kailangan din nilang harapin ang presensya ng mas malalaking dayuhang barko na kadalasang nagdudulot ng takot at pangamba. May mga pagkakataon na sila ay pinapaalis, binabantaan sa radyo, o hinaharangan habang sila ay nangingisda sa lugar na matagal na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Dahil dito, maraming mangingisda ang napipilitang umatras at umuwi na halos walang huli, na direktang nakakaapekto sa kanilang pamilya at pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman ang presensya ng PCG at BFAR ay nagsisilbing pananggalang hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa kanilang kumpiyansa. Sa bawat barkong Pilipino na nagbabantay, mas lumalakas ang loob ng ating mga mangingisda na ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng panganib. Habang nagaganap ang operasyon sa dagat, nag-deploy din ang PCG ng isang Maritime Domain Awareness o MDA flight sa ilalim ng utos ni Ronnie Hill Gavin. Layunin ng flight na ito na i-monitor at i-document ang aktwal na sitwasyon sa Bajo de Masinloc. Sa isinagawang aerial surveillance, naitala ang presensya ng 6 na barko ng China Coast Guard, 20 China Maritime Militia vessels, at 1 barko ng People's Liberation Army Navy. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng malakas na presensya ng China sa lugar, isang bagay na matagal nang ikinababahala ng Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng operasyong ito ay ang unang pagkakataon na nadokumento ng PCG ang isang live radio broadcast mula sa China Coast Guard. Sa broadcast na ito, inanunsyo ng CCG ang kanilang intensyon na magsagawa ng tinatawag nilang clearing operation sa loob ng isang partikular na area. Tinukoy nila ang 4 na coordinates na bumubuo sa isang malawak na bahagi ng karagatan. Point A, 15 degrees 05 and 118 degrees 10. Point B, 15 degrees 05 and 118 degrees 25. Point C, 14 degrees 14 and 118 degrees 25. Point D, 14 degrees 14 and 118 degrees 10. Ang deklarasyong ito ay seryosong usapin dahil ang nasabing lugar ay sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon sa international law, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas. Patuloy na ipinapakita ng PCG at BFAR na hindi nila hahayaang maaga ang karapatan ng mga Pilipino sa kanilang sariling karagatan. Ang Bajo de Masinloc ay isang mahalagang fishing ground para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga mangingisda mula sa Zambales at Pangasinan. Sa loob ng maraming taon, dito sila kumukuha ng kabuhayan, pero dahil sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China,
unti-unting naging delikado ang lugar na ito. May mga ulat ng water cannon incidents, harassment, at pagharang sa mga mangingisdang Pilipino. Kaya naman ang desisyon ng PCG at BFAR na mag-deploy ng escort mission ay isang mahalagang hakbang upang maibalik ang kumpiyansa ng ating mga kababayan na maglayag muli sa kanilang tradisyonal na fishing grounds. Ang operasyon ding ito ay nakaayon sa direktiba at pulisya ni Ferdinand Marcos Jr., na paulit-ulit nang nagpahayag ng commitment na ipagtanggol ang soberanya at maritime rights ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, mas naging aktibo ang Pilipinas sa pag-assert ng kanyang karapatan sa West Philippine Sea. Hindi lamang sa pamamagitan ng diplomatic protests, kundi pati na rin sa aktwal na presensya sa dagat. Mahalagang tandaan na ang laban na ito ay hindi lamang laban ng gobyerno, ito ay laban ng bawat Pilipino. Ang mga mangingisda na patuloy na naglalayag sa Baho de Masinloc ay mga modernong bayani. Sa kabila ng panganib, pinipili nilang ipaglaban ang kanilang kabuhayan at karapatan. Sa bawat paglalayag nila, dala nila ang bandila ng Pilipinas at ang mensahe na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Samantala, ang papel ng PCG ay lalong nagiging mahalaga sa ganitong sitwasyon. Bilang frontline maritime law enforcement agency, sila ang unang sumasalo sa mga tensyon sa dagat. Hindi sila armado para sa digmaan, pero armado sila ng determinasyon, disiplina, at dedikasyon sa serbisyo. Ang BFAR naman ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mangingisda. Bukod sa enforcement, sila rin ang nagbibigay ng suporta at tulong upang matiyak na ang sektor ng pangingisda ay patuloy na mabubuhay sa kabila ng mga hamon. Sa kabuuan, ang joint operation ng PCG at BFAR sa Baho de Masinloc ay isang malinaw na halimbawa ng whole-of-government approach sa pagharap sa isyu ng West Philippine Sea. Hindi ito simpleng patrol mission. Isa itong simbolo ng pagkakaisa, tapang, at determinasyon ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon, malinaw na hindi uurong ang Pilipinas. Sa halip, patuloy itong lalaban sa paraang naaayon sa batas, may respeto sa international norms, at may malasakit sa kapakanan ng sariling mamamayan. Ang mensahe ay malinaw, ang West Philippine Sea ay bahagi ng Pilipinas, at ang mga Pilipino ay may karapatang makinabang sa yaman nito. Sa huli, ang kwento ng 12-dosenang mangingisdang Pinoy na naglayag sa Baho de Masinloc ay hindi lamang kwento ng pangingisda. Isa itong kwento ng tapang, pag-asa, at pagmamahal sa bayan. At hanggat may mga Pilipinong handang tumindig at maglayag para sa kanilang karapatan, mananatiling buhay ang diwa ng ating bansa, matatag, matapang, at hindi kailanman susuko.